Okay, so today po, ngayong gabi, ako excited na lang. Habang nag-aaral ako, excited ako magkwento sa inyo nito kasi ito yung mga bagay minsan na hindi natin alam, meron palang ganito. Ayan, so Holy Ghost pa rin natin pag-uusapan. Sige, sister. Ayan, so nung last week, ang ating pinag-usapan, review ko lang ng konti. Sige. Okay, may mga tanong po tayo. Ano nga ba ang Holy Ghost? So, nasagot naman natin yan. Sige, sister. Spirit and in the Greek word, as in pneuma means breath or like breath. Okay. Next na question natin, saan at kanino ba ito nanggagaling? Who is the Spirit? Alright. So, the title of the Holy Spirit describes the fundamental character of God's nature, for holy forms the basis of His moral attributes, while spiritually form the basis of His non-moral attributes. Ayan. So thus, it describes God Himself, the one Holy Spirit. So isa lang po talaga ang Holy Ghost, and that is Jesus Christ. Amen. So next po na tanong natin. Ito ba ay biblical? Ayan. So napag-aralan na natin yan, di ba? Okay. So Holy Ghost was prophesied. Okay, so andyan pong lahat ng mga verses natin. Ayan, so kung gusto nyo picturean, pero dapat nung last week, meron na kayo niyan. Okay, so next natin na tanong, at paano mo masasabi na nakareceive ka na ng Holy Ghost? Yan, so may sagot na rin tayo niyan sa Acts chapter 2, verse 3 and 4, and there appeared unto them cloven tongues like as of fire, and it sat upon each them. And they were all filled with the Holy Ghost and began to speak with other tongues as the Spirit gave them the utterance. Ayan. So next na tanong natin, need ko ba talagang Holy Ghost? Yan. So sagot yun naman yan, di ba? Need ko ba talagang Holy Ghost? Okay. Yan. Of course, kasi part of salvation, make us a child of God, guide us into truth, give us the power of rapture, seals and protect us until rapture. Okay. So, okay? May sunod pa tanong. Okay. Ito na ang sunod natin. Ano ba ang benepisyo ng Holy Ghost sa atin? Bakit kailangan natin talaga yan i-receive? Tayong ng mga apostolic. At tandaan natin na lahat, para sa lahat po ang Holy Ghost ha. Hindi lang po para sa dapat sa atin. Para po sa lahat. So, ano bang mga benefits natin? Yan. So, alamin natin. Ang sunod na tanong natin, why did God choose tongues? Yung Tagalog, ay gin-English ko kasi parang ang pangit pag Tagalog. Bakit ginamit ng Panginoon ang dila? Ayan. So, in-English ko na lang. Alright. So, dito tayo sa una. Ano ba ang benefits ng of the Holy Ghost? Okay, number 1, gives instruction. Okay. So, inimaya, okay, dali lang. Ang Tagalog muna ng Bible natin. Dito na tayo ulit. Sister, palit-palit tayo. 2 Bible. Yan. Para palit-palit. Ditong isa. Yan. Ma-Bible drill muna tayo. Ayan. Mike. Para Ayan. So, may magmamike tayo. Okay. So, sige sister, open nyo po yung Nehemiah 9:20. Bilisan lang natin kasi madali lang naman yung mga dito eh. Okay? So, sa English, thou givest also thy good spirit, ang liit pala no, spirit to instruct them, and withholdest not thy manna from their mouth, and givest them water for their thirst. Okay, Tagalog sister. Nawawala si Nehemiah. Sino mabilis yan? Brother Juby, okay ka na? Okay, sige, go. Nehemiah 9:20. Pinatnubayan mo sila ng iyong espiritu upang turuan sila ng dapat nilang gawin. Patuloy mo silang pinakain ng mana at binigyan ng tubig na pamatid uhaw. Ayan. So, binigyan, kumbaga, ang Holy Ghost na nag-i-instruct sa'yo minsan pag may mga bagay tayong hindi maintindihan.
na gagawin. Okay, number 2. Sige, sir. Call us to His work. Okay. Isaiah 6:8. Sige, sister. Also, I heard the voice of the Lord saying, Whom shall I send? And who will go for us? Then said I, Here I am, send me. Okay. Ano naman, maintindihan naman siya, no? Yung calling kasi, hindi yan basta-basta hindi basta-basta ikaw nagde-decide. Dapat ang Panginoon talaga ang magbigay sa iyo ng impression na kailangan kanya sa ministry. Kasi minsan, pag tayo lang kasi sa sarili natin na, ay gustong-gusto ko kasi astig pag nasa pulpito ka, astig pag pastor ka, astig pag umalis ka. Pag yun lang talaga ang titingnan natin, hindi tayo tatagal talaga sa ministry. Yan. Kasi akala lang natin na okay sila dito, ang gwapo nila sa gitna, ang gagaling nila mag-preach. Pero behind the scene, hindi natin alam kung ano yung pinagdadaanan nila. So dapat ang Panginoon talaga ang nagbibigay sa ng impresyon na ikaw. So syempre, kailangan mo mag-meditate. Kailangan mo mag-meditate. Okay? So next. Medyo marami to eh. Nasa 15, 16. Sige, bilisan natin. Give wisdom. Okay. Sige, sister, open mo yung Isaiah ha. And he shall set up an ensign for the nations, and shall assemble the outcasts of Israel, and gather together the dispersed of Judah from the four corners of the earth. Ayan. Sige. Sister, Tagalog natin. Para Magbibigay siya ng isang palatandaan sa mga bansa at itipunin niya ang mga anak ni na Israel at Judah na itinapon sa ibang lupain. Pauwiin ang mga nangalat na anak ni Judah mula sa 4 na sulok ng daigdig. Ayan. So, dito, binigyan ng wisdom sino nga ba dito? Binigay siya ng wisdom kung ano ang mangyayari. Okay? So, ito siya yung time na parang pinaghahandaan ang ministry ng darating na Messiah. Ayan. So, number 4. Cast out devils. Okay. Sige. Next. Matthew 12:28. Pwede salitan tayo para mabilis. Matthew Brother 12:28. Juvie, pwede ka magtumulong. Go, sister. Ngunit kung ako'y nagpapalayas ng mga demonyo sa kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos, nangangahulugang dumating na sa inyo ang kaharian ng Diyos. Ayan. Alam nyo bang may kakayahan talaga tayo mag-rebuke ng mga devils? Kaso lang, minsan, wala tayong tiwala minsan sa Holy Ghost na meron tayo. At minsan hindi mo kasi alam eh, kulang din ka minsan sa pananampalataya. Pero sa mga panahon yung sa panahon na parang ikaw na lang mag-isa, yun, kailangan mo siya talaga gagamitin. Kasi minsan sabihin natin, hindi para sa mga pastor lang yan. Yun. Totoo naman, may kakaiba naman talagang kapangyarihan, may kakaibang naman yung anointing yung mga pastor. Pero alam niyo ba na ang Holy Ghost na nasa atin, na na-receive, kaya mong, kumbaga, i-maximize. Yan, i-maximize mo dapat kasi gift yan eh. I-maximize. Ayan. So, kailangan mo siya. May kakayahan talaga. Ang Holy Ghost may kakayahan mag-heal eh. Kaso lang minsan, depende sa pananampalataya natin. Kasi kung kulang naman at hindi umabot nga daw sa mustard seed, wala. Ayan. So, pero, magagamit mo to sa panahon na endangered ka na wala kang mapupuntahan. Magagamit mo yan siya. Last recourse mo minsan ng Holy Ghost eh, pero hindi dapat. Dapat gamitin mo siya. I-maximize mo siya talaga kasi sabi nga, power nga talaga ang Holy Ghost. Ibang klaseng power to Hindi ito yung power sa networking Ayan. Okay, so next. Bilisan natin kasi number 4 pa lang tayo. Medyo mahaba tayo sa next eh. Sige. Ay, andito na pala. Sorry. Okay, speaks for us. Okay, so Mark 13:11, Brother Juvie, mo nga.
Okay, but when they shall lead you and deliver you up, take no thought beforehand what ye shall speak, neither do ye premeditate. But whatsoever shall be given you in that hour, that speak ye, for it is not ye that speak, but the Holy Ghost. Okay, gusto ko Tagalogin. Okay. Kapag kayo'y dinakip nila at nilitis, huwag kayong mabahala kung ano ang sasabihin ninyo. Sa oras na iyon, sasabihin ninyo ang mga salitang ibibigay sa inyo sapagkat hindi kayo ang nagsasalita, kundi ang Espiritu Santo. Ayan. Hindi to ibig sabihin na hindi na tayo maghanda. Kasi minsan sasabihin natin, let the Holy Ghost speak na lang, bahala na. Bahala na ang Panginoon. Hindi to siya kailangan, hindi to siya, parang hindi to inaano, although na sinasabi ng Panginoon na pabayaan ng Holy Ghost na magsalita. Pero hindi to ibig sabihin na hindi na tayo mag-prepare. Kailangan na mag-prepare. Kagaya na mag-evangelize tayo, kailangan natin mag-prepare. Kasi, what if hindi gumana ang pananampalataya mo, let the Holy Ghost speak? Ano ngayon sasabihin mo doon sa harap ng kausap mo? Diba? Parang katulad din dito sa pulpito. Binigyan ka ng assignment. Sasabihin, meron kasi nating church na let the Holy Ghost speak lang daw. So, hindi sila nagpa-practice ng kanta, hindi sila nagpa-practice ng preaching. Hindi sila nag-aaral ng preaching kasi let the Holy Ghost speak na lang. So, hindi naman ibig sabihin na wala tayong pananampalataya sa Panginoon. Pero, kailangan mo mag-meditate na bigyan ka ng guidance ng Panginoon kung paano mo siya gagawin. Yan, gano'n. So, kailangan mo mag-prepare. Kasi otherwise talaga, pag hindi ka nag-prepare, utal-utal ka sa gitna, sa harap ng kausap mo. Ganon din yan sa school, di ba? Sa school, kailangan mo na mag-aral, kailangan mo mag-prepare para nag-reporting. Kasi hindi ka rin, wala ka sasabihin kung hindi ka nakaprepare. Paano kung naunahan ka ng kaba? Wala na. Failure na, di ba? Okay, next. Okay, number 6, searches us. Okay. 1 Corinthians 2:10. But God hath revealed them unto us by His Spirit, for the Spirit searcheth all things, ye the deep things of God. Sino makabasa ng Tagalog? 1 Corinthians chapter 2, verse 10. Ngunit ito'y inihayag na ng Diyos sa atin sa pamagitan ng Espiritu. Sinasaliksik ng Espiritu ang lahat ng bagay, maging ang mga pinakamalalim na bagay na may kinalaman sa Diyos. Ayan. It's only the Holy Ghost can search us kung anong meron sa atin. It's only the Holy Ghost can reveal kung anong meron sa atin. Ayan. Okay. Next. Gives revelation. Luke chapter 2, verse 25. And behold, there was a man in Jerusalem whose name was Simeon. And the same man was just devout, waiting for the consolation of Israel, and the Holy Ghost was upon him. And it was revealed unto him by the Holy Ghost that he should not see death before he had seen the Lord's Christ. Ito pala yung kaninang preparing for the ministry of the coming Messiah. Okay, sige, Tagalog sister. May isang tao noon sa Jerusalem na ang pangalan ay Simeon, isang lalaking matuwid, may takot sa Diyos at naghintay sa katubusan ng Israel na sa kanya ang Espiritu Santo. 26 brother. Ipinahayag ng Espiritu Santo sa kanya na hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nakikita ang Kristo na ipinako ng Panginoon. Ayan. So, gives revelation. Dito minsan may merong mga sinasabi na ang Panginoon nagbigay daw sa kanila ng revelation, ganito, ganyan, may sinabi ang Panginoon, ganyan, ganyan. So, minsan, depende din, kasi baka minsan ibang revelation yan ang meron sa'yo. Ayan. So, kailangan sure ka na it's the Holy Ghost that that gives you the revelation. And it takes prayer, fasting, and meditation bago mo siya talaga, bago mabigay sa'yo ng Panginoon ang revelation. Kasi, hindi lang siya basta-basta kasi minsan na ibigay sa'yo ng revelation. What if, king sasabihin niya, ang revelation na binigay sa aking sister, mamamatay ka ngayon. Diba? Pangit naman. Parang, hindi ka naman, diba? Parang, ang revelation, sa aking pag-iintindi, ang revelation dapat na ibibigay sa'yo ng Panginoon, dapat nakaka-lift up siya, nakaka-encourage siya sa'yo at sa ibang tao. Ayan.
Kasi, parang ang hirap naman mag-condemn tayo ng ibang tao. Definitely, it's not the Holy Ghost kung kinokondemn mong ibang tao. Kasi the Holy Ghost doesn't condemn. And, okay. So, ay 8 na tayo. Quench his thirst. Okay. John 4:14, but whosoever drinketh of the water that I shall give him shall never thirst, but the water that I shall give him shall be in him a well of water springing up into everlasting life. We all know that God is the living fountain or the everlasting fountain. And so it's the Holy Ghost. Ang Holy Ghost minsan yun yung spiritually nagbibigay sa atin minsan ng kabuuan kung ano ang meron ka sa Panginoon. So spiritually hindi ka nauuhaw kasi it's the Holy Ghost that gives you sometimes comfort. Ayan. Okay. So, okay. Ayan na. Number 9 ang comforts. But when the Comforter is come, whom I will send you from the Father, even the Spirit truth, which proceeded from the Father, He shall testify of me. Ayan, Comforter naman talagang Holy Ghost. Kasi may mga time minsan sa atin na, I don't know kung ramdam nyo to pero ako, sa totoo lang, manhid na ako sa minsan sa mga instances na parang nagra-rattle ka, yung may anxiety ka, bakit ano mangyari ngayon, baka mamaya, kung hindi to gagalawin ganito, ano mangyari. Ayan. Ako, na yan I mean, tanang namanhid na ako sa ganon. May times talaga na parang baliwala. Bala na. I know God will provide. Basta gawin mo lang yung trabaho mo. Yan yung palagi kong sinasabi sa sarili. It really comforts you in times na yung depressed ka masyado. Ayan. So, yun yung kahalagahan na meron ka talagang Holy Ghost. Kasi nagbibigay talaga sa'yo ng comfort anytime. Alright. Okay. So, number 10 gives power. Okay. So, ye shall receive power after that the Holy Ghost is came upon you, and ye shall be witnesses unto me, both in Jerusalem and in all Judea, and in Samaria, and unto the uttermost part of the earth. Okay. Gives power. Okay. Power to witness. Yan. Power to witness what God has done for the world. Yan. Kasi, di ba, nung hindi pa binigay ng Panginoon ang Holy Ghost sa mga apostoles, hindi niya pinapaalis pa. Yan. So, bago niya pinaalis, nagkaroon muna sila ng Holy Ghost para may power ka. Yan. Para may power kang mag-witness. Yan. Sa buong sanlibutan. Okay. Number 11, love. And hope make it not ashamed, because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost which is given unto us. Sige, patagalog nga, brother. At hindi tayo binibigo ng pag-asang ito sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay binuho sa ating mga puso sa pamagitan ng Espiritu Santo na pinagkaloob sa atin. Yan. So, kahit anong mangyari, hindi ka nawawala ng pag-asa. It's because the Holy Ghost is in you. And Holy Ghost na sa'yo dyan. Kasi, parang minsan, parang wala na. Yung alam mo yung experience na, ay, parang wala na talaga. Pero alam ko talaga meron Ayan. Meron binabawi mo kasi alam mo, may Holy Ghost ako So, alam ko ang Panginoon magbibigay sa akin parang ganon. So, normal lang naman kasi sa tao minsan na magda-doubt. Alam ko, lahat naman tayo dyan, salarin. Lahat tayo dyan, nangyayari yan. Pero, it's the Holy Ghost that gives you the love of the Holy Ghost. It gives you a thing na parang hindi ka mawala ng pag-asa. Ayan. Okay, next, gives hope. Ayan. So, magkakadugtong-dugtong lang yan talaga yan sila. Now, the God of hope fill you with all joy and peace in believing that ye may abound in hope through the power of the Holy Ghost. Ayan. So, magkadugtong lang yan. Satisfaction. Sorry. That I should be the minister. Sige, Brother Joby, patagalog That I should be the minister of Jesus Christ to Gentiles, ministering the gospel of God, that offering up of the Gentiles might be acceptable, being sanctified by the Holy Ghost. Sige, brother, basa mo nga po.
upang maging lingkod ni Kristo Jesus at gumanap ng tungkulin gaya ng isang pari sa mga hintel. Ipinapangaral ko sa kanila ang magandang balita ng Diyos upang sila'y maging handog na kalugod-lugod sa Kanya dahil sila ay ginawang banal ng Espiritu Santo. Ayan. So may satisfaction talaga. Kasi bilang minsan bilang isang tao minsan, parang ang Holy Ghost ang magbibigay sa talaga sa'yo ng satisfaction ng mga bagay-bagay. Oh, it's the Holy Ghost talaga. Okay, next, makes intercession. Okay. Likewise, sige ba, pahanap po ng Tagalog Likewise, the Spirit also help our infirmities, for we know not what we should pray for we ought, but the Spirit itself maketh intercession for us with groanings which cannot be uttered. Sige, brother. Gayon din naman, tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan sapagkat hindi tayo marunong manalangin ng nararapat. Kaya't ang Espiritu ang namagitan para sa atin at dumaraing sa paraang hindi natin kayang sambitin. Ayan. Mararamdaman mo to siya kung palagi ka nagpipray. Kasi minsan may mga instances kasi pag nagpray ka, hindi lahat kasi ng pagkakataon, naaabot mo yung trono ng Panginoon. So, sometimes, may mga instances minsan na parang hindi ko alam kung ano yung ipipray. Mayroon ka naman ipipray, pero parang paulit-ulit mo siyang sinasabi, no? Pero may mga time minsan na parang uupo ka na lang, tapos na-meditate ka. May mga instances minsan na hindi mo alam, minsan lumuluha ka na. Yan. Kasi yun nga, nag-intercede na sa iyo ang Holy Ghost. Kinakausap ka na ng Holy Ghost. Ang Holy Ghost kasi minsan hindi naman talaga tayo una marunong mag-pray. Dahil lang talaga sa Holy Ghost, alam na natin kung paano natin sasambitin ang mga kailangan natin. Ayan. Okay? Gifts. Okay. In Corinthians, dito tayo mahaba-haba to. 1 Corinthians 12:25. There should be no schism in the body, but that the members should have the same care for one another. Brother, pwede mo mabasa po yung buong 1 Corinthians 12:1-11. Ngunit isang Espiritu lamang ang gumagawa ng lahat ng ito at namahagi ng iba't ibang kaloob sa bawat isa ayon sa kanyang ipinasya. Brother Diretso. Si Kristo tulad ng isang katawan na may maraming bahagi, kahit na binubuo ng iba't ibang bahagi, ito ay natiling isang katawan. Maging Hudyo o Hintil, alipin man o malaya, tayong lahat ay binautismuhan sa pamagitan ng isang Espiritu upang maging isang katawan. Tayong lahat ay pinainom sa isang Espiritu. Ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at hindi ng isang bahagi lamang. Kung sasabihin ng paa, hindi ako kamay, kaya't hindi ako bahagi ng katawan. Hindi na nga ba ito bahagi ng katawan? Kung sasabihin ng tainga, hindi ako mata, kaya't hindi ako bahagi ng katawan. Hindi na nga ba ito bahagi ng katawan? Kung puro mata lamang ang buong katawan, paano ito makakarinig? Kung puro tainga lamang ang buong katawan, paano ito makakaamoy? Subalit, inilagay ng Diyos ang bawat bahagi ng katawan ayon sa kanyang kalooban. Kung ang lahat ng bahagi ay pare-pareho, hindi iyan maituring na katawan. Ngunit ang totoo, marami ang mga bahagi, ngunit iisa lamang ang katawan. Hindi rin naman masasabi ng mata na kamay sa kamay. Hindi kita kailangan ni ang ulo sa mga paa. Hindi ko kayo kailangan. Sa katunayan, ang mga bahaging parang mahihina ang siya pangang kailangan. Sa 23, ang mga bahagi ng katawan. Brother, wait lang. Saan ka? 12:1-11 lang tayo. Okay, parang iba yung binabasa mo. 12 muna tayo. Ito. 1 Corinthians 12:1-11. Okay. Now, concerning spiritual gifts, brethren, I would not have you ignorant.
Ye know that ye were Gentiles, carried away unto these dumb idols, with even as ye were led. Wherefore, I give you to understand that no man speaking by the Spirit of God calleth Jesus accursed, that no man can say that Jesus is the Lord, but by the Holy Ghost. Now, there are diversities of gifts that the same Spirit. And there are differences of administration, but the same Lord. Okay? So, and there are diversities of operations, but it is the same God which worketh all in all. And so, but the manifestation of the Spirit is given to every man to profit withal. For to one is given by the Spirit the word of wisdom, to another the word of knowledge by the same Spirit, to another faith by the same Spirit, to another the gifts of healing by the same Spirit, to another the working miracles, to another prophecy, to another discerning of spirits, to another the interpretation of tongues. But all this worketh that one and the self-same Spirit, dividing to every man severally as he will. Ayan. So, although na may marami tayong gifts, pero isa lang po ang nananahan sa atin na Espiritu. Okay. So, what are the gifts of the Spirit? There are divide siya into three divisions. Okay? Number 1, gifts of revelations, which are the mental gifts. Gifts of inspiration, which is the vocal gifts. And the third is the gifts of power, working gifts. Okay. Ano tong mga gifts of revelation? Okay. Ilan ang gifts ng Holy Ghost nga? 19? Ay, 9. Okay. 9. Okay. So, ito sila. Gifts of revelation, the mental gifts. The word of wisdom, the word of knowledge, and discerning spirits. Okay. So, ano pagkaintindi nyo ng wisdom at saka knowledge? Okay, sige nga. Magbibigay ako ng tsokolate, Charla. Ano ba sinabi natin wisdom? In layman's term natin. Yung normal. Pag sinabi mong, sige, wisdom, ano ba do Joshua, naririnig kita. Sige, lakasan mo, dali. Ano pag sinabi nating wisdom? Galing experience. Okay? May kukontra ba? Ano pag sinabi knowledge? Ayan. Pag sinabi knowledge, very good ang mga students ko nag-research. Pag sinabi nating knowledge, okay, yun yung mga pinag-aralan mo, na-research mo, yun sa school. Ayan. Pag sinabi mo namang wisdom, coming from the experience. Kaya nga, di ba, pag mga medyo may edad na, sinasabi natin palagi, grabe naman tong wisdom ng tao na to. Yan. Kasi hindi ka makabigay wisdom pag hindi mo siya na-experience. Kasi, knowledge, andyan lang yun, nalaman mo yun, pero hindi mo na-experience. Yan. Nalaman mo siya na gano'n, pero hindi mo siya na-experience. So, it's not wisdom. Okay, dito naman, it's divine wisdom and divine knowledge. Yan, okay. So, i-differentiate natin doon muna tayo sa dalawa. Okay, ganito. Halimbawa, sa church or dito na lang sa mga barkada mo. Merong isang kaso or problema yung isang kapatiran o isang friend mo. Okay. So, may knowledge ka na ng problema niya. Okay, alam mo na kung anong problema niya, alam mo na kung anong dahilan, ganyan-ganyan. Pero hindi mo pa alam kung paano mo siya i-advise, kung anong solusyon na gagawin mo. So, it takes wisdom para mabigyan mo siya ng solusyon. Yan. Kasi knowledge mo lang, alam mo na yung problema niya, pero hindi mo siya masolusyonan kung wala ka wisdom. Kaya nga po, kaya mga pastor talaga natin, extraordinary talagang wisdom nila kasi ang dami nilang experience Hindi mo sila talaga pwedeng sabihin na, ano lang yan, sa'yo yan dati Ayan. Sa'yo lang yan ikaw lang naman yan. Pero sa akin, hindi nangyari yan. Ayan, itaga mo sa bato. Pag hindi ka makinig,
mangyayari sa iyo. So kung may mangyayari sa iyo, hindi mo alam kung anong gagawin. Yan. May mga bagay minsan na hindi mo siya alam na gagawin. Wisdom ng Panginoon ang magbibigay sa iyo kung paano mo siya gagawin. Yan. Okay. Number 3, discerning spirits. Ito talaga ang gusto-gusto ko talagang gifts. Gift pala. Ito talagang, kahit magbigay ako minsan ng sa mga young people, ito yung gusto ko talagang kung hanggat maari, ito yung pangarapin mo. Alam mo bakit? Many times ko to talaga na-experience ang discerning spirit. Nga lang kasi, may mga time minsan na yung gusto mo talaga ang nasusunod. Yan. May mga instances na yan na nagbibigay na sa'yo ng ng spark, ang wisdom na hindi wag mo nang gawin, wag ka nang tumuloy. Kaso lang kasi gusto mo talaga tumuloy. Yan. It saves you a lot. Pag may discerning spirit ka, ang totoong discerning spirit hindi yung hindi yung haka-haka lang. Yan. Discerning, siyempre, kailangan ng Holy Ghost yan para magkaroon ka ng, kailangan ng real na Holy Ghost para magkaroon ka ng real din na discerning spirit. Yan. Kasi may mga bagay minsan na akala mo okay lang. Akala mo okay lang. Pero may mga time talaga na pagpaganahin mo ang discerning spirit mo, may i-instill ang Panginoon sa iyo dyan na huwag mong gawin. Alamin mo muna. Yan. May mga time yan, alam ko may mga experiences ka. Ako, nakatry ako sa jeep. Nagabiyahe pa kasi ako noon dati. Siyempre si Kipan dyan sa may Kalintong, sa may Star Mall pauwi ng Kalintong kasi Kalintong kami eh. Siyempre si Pastor, ang dami niya na yung experience sa mga laglagang, yung sa mga, ano ba tawag yan? Basta mga grupo na sila, 5 yan sila, na uupo, aakyat sa jeep, tapos ang posisyon nila niyan, isa sa may likod ng driver, isa sa gitna, 2 sa may likuran, nagkaharapan, tapos ang isa nagasabit. O ngayon, may umakyat, 5 talaga sila. Ganon talagang posisyon. Kinabahan ako tuloy. Sabi ko, mukhang hindi to maganda. Hindi maganda to. Ang ginawa ko, kasi malalaman mo rin yung mga mata nila tumitirik. Mga mata nila parang, hindi yung parang gumaganyan-ganyan. Oo, totoo, promise. Ay, kayo mga sisters, kailangan nyo to. Pag nagsakay kayo sa jeep, kailangan yung discerning spirit. Alam nyo kung bakit? May mga katabi kayo minsan na akala mo okay lang, pero pala iba na yung pakay sa'yo. Wala na pala ang laman ng bag mo. Oh, totoo. Kahit mga friends nyo po. Hindi naman na palagi ka nagdududa. Hindi naman na, baka mamaya, Hindi ganon. Simple lang, syempre. Pero basang-basa mo na itong tao na to, may hindi maganda tong balak sa akin. Simple ka lang, syempre. Huwag ka naman, may balak kang maganda sa akin, ha? Sabi ng Holy Ghost sa akin. Ganon? Hindi naman ganon. Hindi ganon. Kailangan mo siya aralin. Kailangan mo siyang ano ba tawag yan? Kailangan mo siyang i-mold. Yan. Kailangan mo siyang alamin. Kailangan, hingin mo yan. Maniwala kayo sa akin. Hingin mo yan, yun yung kasi it covers all eh. Pag magaling ka dito, pag gamay mo ang discerning spirit, it covers all eh. Lahat na andyan na yan, maliligtas ka talaga sa mga kapahamakan. Promise talaga. So, next. Okay, gifts of power. Faith. The gift of healing. The working miracles. Okay. Itong gifts na to, doon sa libro na David Bernard, mga kinds of spiritual gifts to sila. So may 3 spiritual gifts na binigay doon. Ang una is a service gifts. Okay, so meron doon mga nakalagay. Ang pangalawa is ministering gifts. At ito, alam niyo ba kung ano nito ang kategory niya? Supernatural gifts. Kaya ang daming nabubuang dito eh. Ang daming nababaliw dito. Ang daming nababaliw talaga pag hindi mo alam talaga ang gamitin. Umaakyat ang glory sa utak, sa ulo ng tao. Hindi umaakyat sa langit. Umaakyat sa ulo ng tao. Ayan. Imagine mo kung magaling ka dyan sa the gift of healing and the working miracles, na pag sabi mo, uulan ngayon, umulan ka agad.
O, di ba? Gagaling ka, gumaling ka kaagad. Yung patay na buhay, pag sabi mo na mabubuhay siya. Di ba? Parang, uy, grabe. Ako talaga siguro, parang gusto ko nang tumakbo yan. Alam mo yun, yung, ang naiiba kasi, instead na bigyan mo glory ang Panginoon, doon na sa tao na pupunta. Yan. Ang dami niyan. Ha? Oo, di ba? So, ganon. Ayan, naririnig. Ayan, ganon. Pero, nagkataon din na nang sinabi niya na, nagsarado nga. Pero, well, ganun talaga. Pag anointed din naman ng Panginoon, parang hindi mo basta-bastang anuhin. Kahit may kasalanan man siya, pero basta ingat lang talaga. Pag mga anointed na talaga, medyo ingat tayo kasi iba po yung dealing ng Panginoon sa mga anointed na mga tao. Iba. Kaya huwag kayong mag-curse sa mga pastor, sa mga elders. Huwag nyo pong anuhin. Huwag nyo pong yung parang mumurahin. Huwag nyo silang anuhin. Kasi iba yung dealing ng Panginoon sa kanila. Wala naman tayo kung may mga kasalanan sila, kung may mga kailangan silang harapin sa Panginoon. Kanila yon. Basta ikaw, malinis ka. Okay ka. Ayan. So, never kayong mag-mock ng mga tao ng Panginoon. Okay. So, the gift of healing and the working of miracles. So, ito yung mga bagay na maganda. Maganda pag magaling ka dito. I mean, maganda pag may gift ka pala. Sorry sa term. Hindi ka magaling. Maganda pag may gift na ganito. Meron talagang ganito yung pag naglay hands siya, ano talaga, nag-heal talaga. But it's the Holy Ghost, it's the power of the Holy Ghost, not your power. Yan. So, in case man na mayroon ka nito, alamin mo palagi mo ibalik sa Panginoon ng glory. Alright. Okay, gifts of inspiration, vocal gifts, prophecy, diverse kinds of tongues, interpretation of tongues. Yan. Ito na-discussan ito last week na mayroong mga time na nag-i-interpret, may nagsasalita ng ibang lengguwahe, mayroong man nag-i-interpret. So again, dapat ang kanilang prophesying is naka-encourage, hindi nagbibigay ng lungkot sa congregation. Yan. Kasi again, the Holy Ghost is joy. Si may joy ba nga may malungkot? Di ba, Sister Joy? And the Holy Ghost is a joy. So, kaya nga, di ba, sabi nga, wag mong bigyan ng lungkot ang Holy Ghost. Yan, kasi saya yan ang Holy Ghost Okay? So, yan. So, may prophesying, may diverse kinds of tongues, and interpretation of tongues. Yan. So, yan ang 9 gifts. Okay, so napili nyo na kung ano yung gusto nyong gift. Okay, next. Gifts, fruits. Okay. So, ilan ang gifts ng fruit of the Spirit? 9 din. Okay, very good ng children But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Against such, there is no law. Okay. I-assist natin sarili natin. Sa siyam na yan, ilan ang meron tayo? Dapat package nga. Package talaga. Kasi, gift yan Hindi naman binigay sa iyo ang Holy Ghost na pa-chop-chop. Buo naman ang Holy Ghost na binigay sa iyo So, dapat buo yan. Amen pa? Amen. So, alam ko, may mga bagay talaga minsan na parang ang hirap. Pero andyan ang Holy Ghost, magbigay sa iyo ng tulong. Ayan. So, imagine mo, temperance. Ngayon, ng buhay ngayon, napakainit ng buhay ngayon. Nawawalan ka na ng temper. Ayan. So, kunting tanong, bakit Wow! Ang init talaga ng ulo, no? Ayan. So, ayan. Ano pa ba dyan? Gentleness. Mayroon ba tayong gentleness minsan?
Goodness. Minsan, goodness. Itong goodness naman, ano to, no doubt naman, lahat naman tayo may mga goodness naman eh. Ayan. Ano pa ba? Meekness. Ay, nako, ang meekness na to. Ano? It takes talaga Holy Ghost talaga magiging meekness ka, no? Kasi minsan, parang gusto mo na talaga lumabas sa balat mo eh. Pero inaalala mo kasi, okay, may Holy Ghost ako, Lord. Lord, patawad. Ayan. So, di ba? Okay. So, faith, okay tayo dyan. Sa joy, okay tayo. Siyempre sa peace. Ito talaga ang maganda, peace of mind is priceless talaga. Ayan. So, napakaganda po. Kailangan may Holy Ghost po talaga tayo. Amen? Okay, next. Ito na. Why did God choose tongues? Yan. So, sino makahula? Bakit nga ba talaga dila? Bakit hindi naman paa? Hindi ilong, hindi mata? Bakit talaga dila? Bakit talaga tongue? Sino makabigay? Sige, brother. Go. Okay. Sige. Walang mali na sagot ha. Walang mali na sagot. Sige lang, sagot. Sige ka, sister. Hindi kayang kontrol ng dila. Sige. Ika, sister. Oh, totoo naman, di ba? Ano ba kaya alam mo, gusto ng Diyos eh. O, di ba? Na. Okay. Alright. Number 1, control tongue. Okay. So, James, ito gusto ko basahin to. Tagalog, brother. Okay ka lang ba to, Jovi? Kita pa? Malinaw pa, malinaw? James 3. Gusto ko to basahin ng Tagalog. Verse 1. James. Mga kapatid, huwag magangad na maging guro ang marami sa inyo dahil alam ninyo na tayong mga nagtuturo ay hatulan ng mas maigpit kaysa iba. Tayong lahat ay nagkakamali sa iba't ibang paraan. Ang sinumang hindi nagkakamali sa kanyang pananalita ay isang taong ganap at marunong magpipigil sa sarili. Tuloy. Kapag nilagyan ng rinda ang bibig ng kabayo, ito'y napapasunod natin at napapabaling saan man natin naisin. Gayon din ang barko kahit na ito'y napakalaki at itinutulak ng malakas na hangin, naibaling ito saan man naisin ng piloto sa pamagitan ng napakaliit na timon. Ganyan din ang dila ng tao, maliit na bahagi lamang ng katawan, ngunit na napakalaki ng mga ipinagyayabang. Isipin na lamang ninyo kung paano mapapalagablab ng isang maliit na apoy ang isang malawak na kagubatan. Ang dila ay parang apoy, isang daigdig ng kasamaang nagpaparumi sa ating buong pagkatao. Ang apoy nito ay mula sa inferno at sinusunog ang lahat na buhay ng tao. Lahat ng uri ng ibon at hayop na lumalakad o gumagapang o nakatira sa tubig ay kanyang pamuin at napapaamo ng tao. Ngunit wala pang nakapagpaamo sa dila. Ito ay kasamaang hindi mapigil at puno ng makamandag na nakakamatay. Ito ang ginagamit natin sa pagpupuri sa ating Panginoon at Ama at ito rin ang ginagamit natin. Verse 8 lang tayo, brother. Masyadong excited. Ayan. Ay, ito. Dito tayo. But the tongue can no man tame, it is unruly evil, full of deadly poison. Hala, paano ba yun? Tagalog, datapwat ang dila ay hindi napapaamo ng sino mang tao. Isang masamang hindi nagpapahinga na puno ng lasong nakamamatay. Talaga naman palang mga marites talaga palang walang pahinga, no? Araw-araw. Grabe pala, no? Alam mo nga, habang nag-aaral ako nito, sabi ko, grabe pala talaga ang dila. Kaya talagang, kailangan talaga kontrolin ng Panginoon. Pag nag-receive ng Holy Ghost, minsan may mga, siyempre hindi nila alam kung paano, no, kung baguhan. Ang tendency nila is, pinipigilan nila. Yan, pinipigilan, kaya naglalak yan dito. Yung dila, hindi na siya makaikot, kaya dapat iikot eh.
Kasi ang Holy Ghost ang nagro-roll yan dapat eh. Ayan. So, kung titingnan mo pala, bakit kaya dila? Kasi, ang dila pala talaga ay, yun nga, sabi niya, hindi talaga napapaamo ng sinumang tao. Hayop mapapaamo mo. Pero ang dila, hindi. Imagine mo sa isang kwento lang, kaya niya sirain ng isang tao. Diba? Kaya niyang sunugin ang bahay. Kaya niyang sunugin ang buong lugar. Kasi may tendency tayo na parang sasabihin ng dila na ganito, ganyan, ganyan. So, ang isa, syempre, mag-ano din yun. Sabi, alam mo ba, sinabi ni pangit na pangit ka daw. Alam mo, mang ilong mo ba, bla, 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 gano'n, gano'n. So, syempre, ang isa, hindi makatanggap. Sige, grabe naman tong nito. Kaya pala. O, di. Alam mo bang maraming family na nagpapalit-palitan, nauubos na lang lahi nila kasi nagpapalitan silang magpapatayan. Of course, dahil sa mana. Pero, syempre, dahil sa salita. Kasi kung nag-usap na lang sila na ganito, ano na lang natin, ganyan, ganyan. Pero dahil mayroong mga salita na hindi talaga maganda sa pangdinig, at kung hindi ka naman makarinig ng sa amin, o hindi ka naman makarinig ng bagting, talagang, kasi siklab ka rin, talagang away. Ayan. Actually, hindi siya literal na hindi literal na apoy. Literal na magkahagulo kayo lahat. Ayan. So, ingatan natin. Kahit na ako nag-aaral ako nito, parang gusto ko lang itali dila ko. Parang hirap, no? Yun nga sabi, pag wala ka naman ng magandang sasabihin, wag na lang magsalita. Yan. Kasi minsan, alam ko, tao lang talaga tayo. May mga time kasi minsan, pero iba to iba yung pinagsasabihan ka dahil hindi magandang ginawa mo. Iba po yan baka mamaya sabihin nyo si Pastor Alan pag napagsabihan ka, di ba Pastor, kailangan hindi maganda, hindi magandang dila, magsasabihin dila, hindi maganda yan, ganyan. Ganoon din siya sa sister mo, sa brother mo, o pinag-aralan natin yan ang dila dapat maayos ang pagsasabi. Hindi. Iba naman po yun ang pinagsasabi ng nanay. Ay, sino ba naman ang hindi alam nyo minsan, kailangan din natin makarinig ng masakit-sakit para naman matauhan tayo. Kasi may mga time minsan na kung okay lang lahat, hindi mo alam na mali na ginagawa mo. So minsan, kahit sa salita ng Panginoon yan nagalit di ba? Doon sa may temple, pinagwawasak niya nga yung mga doon O syempre hindi natin alam doon kung anong mga nangyari, pero andun yung hindi kasalanan na magalit. Ang kasalanan mo kung, syempre, pag minumura mo na siya, pag parang dinedegrade mo na siya, iba na yun. Pero yung pinagsasabihan ka na sa mali mo, yun. Kasi kailangan natin yun. Lalo na sa ating mga young people na hindi natin alam minsan, hindi tayo aware na yung ginagawa pala natin ay mali na. Yan. So makinig. Makinig sa mga nauuna sa'yo. Kasi ibig sabihin yan, nauna sila, na-experience na nila yun. So, wag mo nang tahakin kasi alam nila, pag tinahak mo yan, ang dulo niyan, distraction. Yan. So, makinig ka talaga. Lalo na, pero meron naman minsan, bata pa, pero ang galing na mag-isip. Pero syempre, may mga time minsan sabihin, bata-bata mo pa nauna pa nga ako sa'yo sa duyan May ganun tayo, di ba? Pero minsan, pag-isipan mo rin. Kasi may mga time minsan, baka na-experience na yun, nauna lang sa experience sa'yo. Nauna ka lang sa edad, pero nauna sa experience. Yan. So may mga bata minsan na magaling na mag-isip. Minsan sabihin na, grabe, 10 years old, pero parang matured na ito magsalita. Yan. Kasi minsan, sa family upbringing nila, malay mo, nagsasaing na siya, 2 years old pa lang nagsasaing na siya. Diba? Si Milky, 2 years old, nagsasaing na. Biruin mo yan, diba?
Yan, hindi, totoo yan. May mga time kasi minsan na may mga nauna sa atin na parang may mga good experience sila. So, minsan pakinggan mo rin. Ayan. Okay. Sige. Number 2, identification mark. Okay po tayo sa dila. Ay, okay sa dila. Okay po tayo dun sa control tang. Dagdag ko lang talaga, no? Kasi dito, kahit sa magkakaibigan, kahit sa family, dito tayo nagkakasira sa hindi maganda na pagnanalita. Kasi, again, sa family o sa magkakapatid, may mga salita minsan na kailangan mo marinig kasi kailangan mo ma-remind. Pero iba naman yun yung parang sa amin, sa Ilonggo, ginapakalain ka, yung binabakbite ka, yan, iba po yun. Okay, na walang katotohanan. Yung pinag-uusapan ka na wala namang katotohanan at pinabakbite ka, yung parang nadidegrade na sarili mo, iba po yun. Okay? Alright, malinaw? Okay, malinaw Mamaya, pag nasa pagsabihan kayo ng leader nyo, ibabato nyo tong verse na to, Okay. Number 2, identification mark. He that believeth and is baptized shall be saved. But he that believeth not shall be damned. And this sign shall follow them that believe in my name, shall they cast out devils, they shall speak with new tongues. Sige nga, brother, patagalog mo po. Ay, Mark, ano yan siya? Mark, sige, go. Nawala yung chapter, yung verse. Okay. It's identification mark actually. Ito yung identification mo na naka-receive ka ng Holy Ghost. Yan. Pag nakita na God is talking to you God is talking to you, ang dila mo, iba ng ikot ng dila. Yan. So, identification mark yun. Ibig sabihin, tanda na yan na naka-receive ka ng Holy Ghost. Ayan. Pero alam nyo minsan ingat kayo someday magkakaroon kayo na sarili yung mga church. Minsan alam nyo bang sinasakyan yan ng diablo? Oo. Minsan ingat ka rin. Kaya kailangan mo ng discerning spirit. Kasi minsan, akala mo okay siya na nagre-receive siya ng Holy Ghost. Pero iba pala palang klaseng Holy Ghost. Yan, nagpapasikat pala siya. Yan. Meron dito, meron yan one time sa isang hindi sa atin dito sa ibang church. Ayan. Maramdaman mo na iba. Ang ginawa namin, pinabayaan namin siya. Sa gilid, pinabayaan namin. Kasi ramdam mo na iba na yung niyang galaw. Nasalaman na siya. Yan. So, kumbaga, nagpaka-as-if lang siya, naka-receive siya. Siisip ko lang, kaya parang maututo mo yung mga pastor dito, Parang ganun. So, yan lang. Kailangan talaga ng discerning spirit. Okay? Sige, next tayo. Ay, nagdoble to. Ay, verse 18 na tayo. They shall take up serpents, and if they drink any deadly thing, it shall not hurt them. They shall lay hands on sick, and they shall recover. Okay, parang iba to yung ito. Ay, number 3 tayo. Edify church and believer. Ayan. So, 1 Corinthians chapter 14, verse 4. He that speaketh in a known tongue, edifieth himself, but he that prophesieth, edifieth the church. Ayan. So, ito yung na-discuss natin, na kung nag-speak in tongues ka sa sarili mo, you are edifying yourself. Ayan. Pero kung may prophesying, buong church ay ini-edify natin. Ayan. So, sabi nga ni Pablo, kung nag-speaking tongue lang din naman siya na sa kanya, paupuin na lang muna. Kasi, syempre, sa kanya naman yun Pero, maganda kung one day sana, I'm praying talaga na one day sana magkakaroon tayo dito. Parang may prophesying na. Ang saya kaya. Ang saya. Parang feeling mo, ayaw mo na umuwi. Parang gusto mo lang talaga mag-worship. Kasi parang alam mo yun, yung parang, alam mo ang Panginoon ang nagsasalita. Alam mo parang may binibilin sa inyo. Alam mong totoo na Holy Ghost siya na nagsasalita. Sana maka-experience tayo ulit. Alright, sige next. Number 4 tayo.
sign to unbeliever. Ayan. So 1 Corinthians 14:22, wherefore tongues are for a sign, not to them that believe, but to them that believe not. But prophesying serveth not for them that believe not, but for them which believe. So minsan, sa mga unbeliever minsan, hindi sila naniniwala. So it's a sign for them minsan na totoo ang Holy Ghost. Yan, totoo ang Holy Ghost. Totoo po yun. Sino pa dito ang hindi nakareceive ng Holy Ghost? Totoo po yun. So you can try. Meron pa akong experience nung dati doon sa Talisay. Mother siya. Nanay siya na bisita. Siyempre, conference yun eh. Sabi niya sa sarili niya, Lord, kung totoo man to ang Holy Ghost na to, paramdam mo nga sa akin. Ang anak niya kasi nagsa-Sunday school. Kaya naka-attend siya sa conference, gin-invite siya. Sabi niya, paramdam mo nga sa akin. Alam mo, seconds lang. Naka-speaking tongue siya. Seconds lang talaga. Kasi naandun na yung puso na open na. Bukas na. Yan. Kaya kailangan mo buksan ang puso mo kasi sa'yo na yun nabigay na sa atin kailangan mo na lang tanggapin. So kung sarado pa ang puso mo, yun talaga siya papasok. So paano mo siya tanggapin kung hindi siya papasok? Hindi mo siya binubuksan ng puso mo. Yan. Ganon. Alright. So, yan. Prophesying is for them that believe it. Yan. Prophesying again para sa church. Alright. Now, ang lahat ng to ay gifts natin. Gifts na binigyan ng Panginoon through sa Holy Ghost. Pero, tandaan natin na may mga bagay talaga minsan na nawawala tayo sa linya ng Panginoon. Na nagbibigay tayo minsan ng sa sarili natin na parang iba yung proud ka sa sarili kasi mo siya nalampasan. Pero iba yung proud na nagmamayabang ka kasi kakaiba ka na, meron kang gifts na ganyan. Nagets niyo po? Iba po yung proud ka sa sarili kasi nakayanan mo. Iba po yun. Iba din yung proud na nagmamayabang ka na, ay, kinakausap ako ng Panginoon, kayo? Iba po yun. Tandaan po natin na ang ultimate goal or purpose ng Holy Ghost, the spiritual gifts, is to exalt the Lord, Jesus Christ. Hindi dapat ikaw ay ni-exalt. Ang Panginoon dapat. Alin man doon sa mga gifts na sabi nga ni Paul again, covet the best gift. Kasi hindi naman, although na package yun, pero may mga gifts tayo minsan na parang doon ka nakafocus. Pero idalangin mo talaga. Idalangin. At kung in case man meron ka nitong mga gifts na to, tandaan talaga natin na ang papuri dapat hindi para sa atin, para sa Panginoon. So tonight, it's another experience from the Lord. To have the Holy Ghost, it's another experience. Dito mo lang kasi may experience yung mga bagay na ito habang ako nag-aral dito. Naisip ko, may mga bagay pala tayo na hindi alam na Holy Ghost pala ang may kagagawan. Di ba maliit lang? Maliit lang yun para sa ating yung mga una nating mga benefits ng Holy Ghost. Pero hindi pala yun dahil sa kakayahan natin Hindi pala dahil sa magaling tayo. Holy Ghost pala yun. Doon ko naisip na parang ang lahat na nangyari sa'yo, ang lahat ng mga bagay na napagdaanan mo, lahat ng bagay na natagumpayan mo, it's the Holy Ghost. Holy Ghost na nasa'yo. Kaya kung wala ka pa Holy Ghost, kailangan mo talaga ma-receive. Kung gusto mo lahat yan ng benefits na sa'yo, gusto mo ang mga gifts na yan ma-experience, kailangan mo ma-receive. Kailangan mong
ibigay ang lahat sa Panginoon. Kasi, kung hindi naman sa Panginoon, wala namang ganyan eh. Lagi ko yung sinasabi kahit sa aming mga talk, kailangan maging humble talaga. Kasi, in a split of seconds lang, kayang kunin ng Panginoon ang meron ka. Sa totoo lang sa amin, dun sa sa pro-life, ang lalaki ng mga ang lalaki ng mga earnings nila. Pero palagi kong sinasabi sa kanila, alam niyo sa totoo lang, ang mga bagay na yan, hindi yan dahil sa magaling tayo. Hindi dahil sa nasayo ang lahat. Yan ay dahil lang sa awa ng Panginoon na binigay sa'yo. Kasi kung wala naman ang awa ng Panginoon, wala naman talaga tayo eh. So kailangan mong ibigay sa Panginoon, Lord, andito ako. Ano man ang gift na ibibigay mo sa akin, pagyayamanin ko po yun. Ano man ang mga benepisyo nito ng Holy Ghost na to, salamat. Salamat kasi ang Holy Ghost ay natanggap ko. Salamat dahil sa hirap ng buhay, it's only the Holy Ghost nakaintindi sa'yo. Holy Ghost lang ang makabigay sa'yo ng comfort na hindi mabibigay ng ibang tao. Nabubuhay tayo dito sa mundo na minsan nawawala tayo ng pag-asa. Kaya kung wala ka pa Holy Ghost, kailangan mo ma-receive. Gusto mo ma-experience kung ano ang Panginoon sa buhay mo, you have to receive the Holy Ghost. You have to refresh. Kung may Holy Ghost ka man, you have to refresh every day. Kahit sa bahay ka, o kahit, ayun nga sabi ko, palagi pag nandito ka sa church, i-maximize mo ang time to talk to your God. Tonight, let's worship the Lord. Let's give everything to Him. And alam natin na ano man ang gagawin natin, wala po tayong magagawa kung hindi po tutulungan tayo ng Holy Ghost, hindi tayo tutulungan ng Panginoon. Wala tayong magagawa kung ano man ang meron tayo, ano man ang yaman ka, wala tayong ipagmamalaki, wala tayong pag-iyayabang, ano man ang natanggap natin sa buhay natin. Kung ano man ang ministry na meron ka, kung ano man ang galing na meron ka, it's not about you. It's about God.